Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan, mga taga-subaybay, sa lahat po ng dako na naabot po ng tinig ninyong likod. Sa oras po ito, tayo po ay muling mag-aaral ng salita ng Diyos. At bago po natin simulan ang ating pong pag-aaral, tayo po muna ay manalangin. Ang marami ng tahanan po ay nasa kitaasan ng mga langit. Maraming salamat po sa oras nito na kami po ay inyong pong pinagkalooban ng pagkakataon na muling makapag-aral na inyong pong mga banal na salita. Nawa ang aming pong puso't isipan ay may handa at naway kami po ay panhanan ng inyong pong banal na espiritu. Tulungan po kami namin pong maunawaan ang aming pong pagtalakay na ito, lalo na sa aming pong mga taga-subaybay. Naway sila po ay mabuksan ng isipan patungkol po sa inyong pong banal na kasulatan at sa mga katotohanan na nais po ninyong malaman ng mga tao na naghahangad makaalam ng inyong pong kalooban. Naway tulungan ng bawat isa na maging mapagpasakop, mapagpakumbaba, na tanggapin ang katotohanan na nagmumula sa inyo. Ang lahat po ito ay amin pong dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Ngayon po mga minamahal na mga kapatid, ay dadako po tayo sa isang mahalagang pag-aaral kaugnay pa rin po sa araw ng Panginoon o sa araw ng Sabat, na kung saan mga kapatid ay atin pong tatalakayin ang mga talata na may kinalaman naman po sa araw ng linggo. Bilang unang araw ng sanglinggo ay aalamin po natin kung ano po ang sinasabi ng Biblia tungkol sa araw po ng linggo. Kung ito po ba ay ibinigay ng Diyos bilang araw ng kapahingahan o yung tinatawag na araw ng Sabat ng Panginoon. Kaya ngayon po mga minamahal na mga kapatid ay samahan po ninyo ang inyong pong lingkod sa pagbabasa ng mga talata patungkol sa unang araw ng sanglinggo. Dito'y atin pong alamin kung ano po ba ang katuruan ng banal na kasulatan. At sa pag-aaral po natin ito ay inyo pong malalaman kung bakit kami bilang mga Seventh-day Adventist Reform Movement ay Sabado ang araw ng pagsamba bilang banal na araw ng Sabat ng Panginoon. Para sa atin pong mga taga-subaybay, bawat isa po sa atin ay meron pong kalayaan na pumili. Ang inyong pong lingkod ay hindi nagkukundina sa sinumang grupo ng relihiyon. Tayo po ay meron pong kalayaan ayon po sa atin pong mga paniniwala. Kaya sa pagkakataong ito ay ipaliliwanag naman po ng inyong pong lingkod kung ano po ang paniniwala ng grupo namin pong kinaaniban, na kung saan ay Sabado po ang amin pong kinikilala bilang araw ng Panginoon. At kung bakit hindi po kami nangingili ng linggo bilang Sabat ng Panginoon, ay aalamin din po natin sa atin pong pagtalakay na ito mga kapatid, mga kaibigan. Kaya sa atin pong pagtalakay, naway sundan po ninyo ang mga talata na babasahin ng inyong lingkod. Bago natin basahin yun pong mga talata patungkol sa unang araw ng sanglinggo, ay nais ko po munang magbasa ng talata dito sa aklat ng Marcos, Kapitulo 15, talatang 9. Ito po ay babala para sa bawat isa sa atin upang tayo ay magkaroon ng pagkakataon na atin pong pag-isipan, atin pong pagbulay-bulayan kung ano po ba ang sinasabi ng Panginoon. Sa Mateo 15 talatang 9 ay ganito po ang sinasabi: "But in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men." Ang sabi po dito ng Panginoon, ngunit walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral, ang aral ng mga tao, o yung tinatawag na utos ng mga tao. Kaya ito po mga kapatid ay mahalaga natin pong isalang-alang
sa atin pong pagsunod sa Panginoon. Kung ang ating po bang pinaniniwalaan, ito po ba ay utos ng Diyos o ito po ba ay utos ng tao? Ngayon po mga minamahal na mga kapatid, ay dadako po tayo sa pagbabasa ng mga talata kaugnay po sa unang araw ng sanglinggo. Kung ito po ba ay binasbasa ng Diyos bilang araw ng Sabat. Sa banal na kasulatan ay una na po natin makikita dito sa unang aklat ng Biblia na Genesis, yun pong unang araw ng sanglinggo. Dito po sa Genesis chapter 1 verse 5 ay ganito po ang sinasabi. And God called the light day, and the darkness He called night, and the evening and the morning were the first day. Ito po mga kapatid ang sinasabi sa talatang ito, kung saan po ay yun pong unang araw ng paglikha ng Panginoon, ano? Na kung saan ay nilikha ang liwanag at ang kadiliman. Ang nangyari po mga kapatid, yun po yung tinatawag na first day of creation. At yan nga po yung basya natin ng pagbilang ng buong sanglinggo, na yung unang araw ng sanglinggo na yan ang tinutukoy sa banal na kasulatan bilang linggo. Ano yung patunay na ito nga pong first day na ito ay ang tinatawag na linggo? Ating tutunghayan ang sinasabi naman sa aklat ng Mateo 28 talatang 1. Ganito po ang sinasabi sa Mateo 28 talatang 1. In the end of the Sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre. Yan po mga kapatid na sinasabi rito, no, sa talatang ito, na kung saan po mga kapatid, nung magtatapos na raw ang Sabat, at anong pagkatapos ng Sabat, anong sinasabi rito? Pagkatapos ng Sabat, nang magbubukang liwayway na sa unang araw ng sanlinggo, si Maria Magdalena at ang isa pang Maria ay naparoon sa libingan. Ito pong tinatawag na first day of the week mga kapatid na sinasabi rito, ito po ay pagkatapos ng Sabat. Ibig sabihin paglubog ng araw sa Sabado, yun po ay linggo na ang pagbilang mga kapatid. Kaya nga bago magbukang liwayway, si Maria Magdalena at ang isa pang Maria mga kapatid ay naparoon sa libingan. Subalit doon nga po ay buhay na si Panginoon Jesus, na buhay na maguli. Bago pa magbukang liwayway, si Kristo po ay nabuhay na. Yan po ay sa unang araw ng sanglinggo na si Panginoon Jesus ay nabuhay na maguli. Kaya yung sinasabi sa Genesis chapter 1 verse 5 mga kapatid na first day of the week, yun po yung tinutukoy pa rin dito sa Matthew chapter 28 verse 1 na first day of the week, na kung ating ipagpapatuloy ang pagbasa dito, ito po ay yung panahon na si Kristo po ay nabuhay na maguli mula sa mga patay. Anong araw yun na si Kristo ay nabuhay na maguli mula sa mga patay? Kung nauna yung Sabat, bago yung pagkabuhay na maguli ni Kristo sa unang araw ng sanlinggo, sa makatuwid, yung kasunod ng Sabat ng mga Hudyo, yun po ay linggo mga kapatid. Kaya dito po mga kapatid ay maliwanag na yun pong unang araw ng sanlinggo, yan po ay linggo o yung Domingo. Dito po mga kapatid ay ating maunawaan na ito pong pagkabuhay na maguli ni Panginoon Jesus ay talagang unang araw ng sanlinggo. Hindi po ito yung Sabat ng Panginoon. At dito po sa Mateo 28 verse 1, wala po tayong nabasa dito na ito po ay binasbasan, pinagpala at pinakabanal ng Diyos bilang kanyang Sabat. Hindi na bago yung Sabat ng Panginoon. Yun po ay nananatili na Sabat ng Panginoon. Kaya nga, kung ipagpapatuloy natin itong chapter 28 na to, wala ditong kahit isang anino ng
talata na nagsasabi na ito po'y binanal na. Ipagpatuloy natin para mas maliwanag, ano? Para alamin natin yung context kung meron bang ginawa ang Diyos dito na binasbasan itong unang araw ng Sanglinggo. Sabi rito sa verse 2 hanggang patuloy, "And behold, there was a great earthquake, for the angel of the Lord descended from heaven, and came and rolled back the stone from the door, and sat upon it. His countenance was like lightning, and his raiment white as snow. And for fear of him the keepers did shake, and became as dead men. And the angel answered and said unto the women, Fear not ye, for I know that ye seek Jesus, which was crucified. He is not here, for he is risen, as he said. Come, see the place where the Lord lay, and go quickly and tell his disciples that he is risen from the dead. And behold, he goeth before you into Galilee. There shall ye see him. Lo, I have told you." And they departed quickly from the sepulchre with fear and great joy, and did run to bring his disciples word. And as they went to tell his disciples, behold, Jesus met them, saying, All hail! And they came and held him by the feet, and worshipped him. Then said Jesus unto them, Be not afraid. Go tell my brethren that they go into Galilee, and there shall they see me. Yan, ito po ang mga talata, mga kapatid, hanggang sa verse 10 po ito. Ngayon, meron tayo nabasa dito na salitang worship him. Ano sabi ron? And they came and held him by the feet and worship him. Nung makita po nila si Jesus, ano sabi rito? Kanilang niyakap sa kanyang mga paa at kanila siyang sinamba. Ito po, mga kapatid, ginawang pagsamba ng mga alagad na kanilang makita si Jesus doon sa Galilea, na kung saan ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, na kung saan ay sinabi ng mga anghel na si Jesus ay pupunta roon sa Galilea, doon may ikipagtagpo sa kanila. At nung si Kristo nga po ay nagpakita na doon, ito'y matapos na siyang umakyat sa langit. Ano? Kasi dito sa ulat ni Matthew, ito lang yung salaysay niya. Sa ibang mga aklat, mamaya ay ating mababasa, yun pong tagpo. Yung sa aklat ng Juan chapter 20 po yun, ano? Na si Kristo ay napakita kay Maria Magdalena, unang araw din ng Sanglinggo. At siya, sabi niya, huwag mo muna akong hipuin sapagkat hindi pa ako umakyat sa langit. Tapos, nung siya po ay bumalik na, yun na po yung tagpo na sinasabi rito sa Matthew chapter 28 verse 9, na kanilang niyakap siya at yan, hinawakan nila yung kanyang paa, at ibig sabihin na patunayan na siya nga po yung Kristo na nagpako sa krus. At ang kanilang ginawa, kanilang sinamba siya. Yun po, mga kapatid, ang ibig sabihin nito. Pero hindi po ito nagsasabi na ang Diyos ang nag-utos sa kanila na siya'y sambahin. Ito po ay natural na kanilang salubin bilang pagsamba sa Panginoon. At kung ako man din ay naroon po, mga kapatid, ako'y sasamba rin. Kahit kayo, kung kayo naroon, ay talagang sasambahin nyo si Kristo. Kung makita ninyo siya na nabuhay na maguli. Kung siya ngayon nagpakita halimbawa ng Lunes, ay pwedeng siya sambahin din ng mga alagad kahit Lunes. Yun pong pagsamba sa Panginoon, ito po ay kahit anong araw, kapag ang pinag-usapan ay yung pagsamba na pagpuri sa Panginoon o pagbibigay galang. Pero yung tinatawag na Sabat ng Panginoon bilang kanyang banal na araw na binasbasan, pinagpala at pinakabanal, yun po ay hindi nagbabago, mga kapatid. Yan po ay yung paring ikapitong araw na araw ng Sabado. Sa ibang mga araw, pwedeng sumamba. Si Kristo nga ay naroon sa templo sa iba't ibang mga araw, ayon sa Marcos 14:49. Ganun din sa Mateo 26 talatang 55. Araw-araw daw siya naroon sa templo, pero hindi daw siya hinuli nung mga Pariseyo at nung mga kasamahan. Kaya ganun po, mga kapatid, na ibig sabihin, yun pong araw-araw na pagsamba, kagaya ng ating natalakay nung nakaraan, ito po hindi problema, ano? Kasi maging sa lumang tipan pa man, ito po yung ginagawa na. Yun po, mga Israelita, meron din silang madalas na pagkakatipon. Meron pong daily
service, mga kapatid. Kaya nga meron doon paghahandog umaga at hapon sa Israel. Kaya yun pong pagpunta sa templo, mga kapatid, hindi na po yan bago. Kahit araw-araw yan ginagawa. Pero yung tinatawag na Sabat, mga kapatid, yan po ay yung buong maghapon, na pagsamba sa Panginoon. Yan po ay yung ikapitong araw na Sabado. Kaya dito po sa ating binasa sa Matthew chapter 28 verse 9, nang sambahin nila si Kristo, ito po hindi nagsasabi na Sabat na kaagad yun. Yun po yung mababaw na dahilan. Walang sinabi dito si Kristo na yun na yung araw ng pagsamba bilang Sabat. Wala pong ganun nakasaad, mga kapatid. Kahit anong araw, pwede nating sambahin si Kristo. Kagaya ng grupo ng inyong lingkod, ito pong Seventh-day Adventist Reform Movement, mga kapatid, ay nagsasagawa rin ng araw-araw na pagsamba sa Panginoon, yung morning and evening worship. Pero hindi po nangangahulugan na kahit anong araw ay Sabat na. Hindi po. Meron pong specific na araw ng Sabat na yun po ang pinagpala, ipinagpahinga at pinakabanal ng Diyos. Kaya nais kong ulitin dito sa Matthew chapter 28, wala po ditong sinasabi na yun pong unang araw ng sanlinggo ay binalal na bilang Sabat. At ano pa yung binabanggit dito? Ituloy natin sa verse 11 hanggang verse 15. Now when they were going, behold, some of the ones came into the city and showed unto the chief priests all the things that were done. And when they were assembled with the elders and had taken counsel, they gave large money unto the soldiers, saying, Say ye, his disciples came by night, and stole him away while we slept. And if this come to the governor's ears, we will persuade him and secure you. So they took the money and did as they were taught. And this saying is commonly reported among the Jews until this day. Dito naman po sa tagpong ito, mga kapatid, ay sinasabi, ito ay doon pa rin sa Matthew chapter 28, dito po ay sinasabi na mayroong nagtipon, pero hindi yung mga alagad ni Kristo. Ito yung mga punong saserdote, sapagkat yun nga mga kawal na nagbantay doon sa libingan ni Kristo. Sila'y natakot doon sa anghel kasi yumanig ang lupa, at sila'y nagsitakas dahil sa liwanag ng kaningningan ng mga anghel, mga kapatid. At yung mga anghel ang nagbukas ng libingan ni Kristo. Ito namang mga nakasaksing ito ng mga kawal ay nag-report doon po sa mga punong saserdote. Ang ginawa naman ng mga punong saserdote, sabihin nyo na hindi totoo yun, kundi ninakaw lang ng mga alagad niya yung bangkay ni Jesus. Ibig sabihin na ito po'y maliwanag na naunawaan nila na talagang si Kristo po'y nabuhay na maguli nung unang araw ng sanlinggo na yon. Pero ang pinalabas ay si Kristo raw po'y ninakaw ng mga alagad. At yung pagtitipon na nangyari dito, ang nagtipon po ayun nga mga punong saserdote upang suhulan itong mga taong ito. Ito pong mga kawal na ito, na huwag nilang ipamalita na nabuhay ngang maguli si Kristo. At dito naman sa verses 16 hanggang 20, ito na po yung tagpo noong unang araw din ng sanlinggo na sinasabi rito. Then the 11 disciples went away into Galilee, into a mountain where Jesus had appointed them. And when they saw him, they worshipped him, but some doubted. Yan, dito sinamba na naman nila si Kristo, nung sila po ay naparoon sa lugar ng Ulibo. Sabi pa rito, and Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Verse 19, Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Verse 20, Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Maliwanag po sa talatang ito, mga kapatid, na wala pong sinabi si Kristo na itong unang araw ng sanlinggo ang magiging pampublikong pagsamba na bilang araw ng Sabat. Hindi po nailipat yung kabanalan ng Sabat mula Sabado papuntang Linggo, kundi ito po ay natural
na pagpapahayag ng mga alagad ng kanilang pagsamba sa Panginoon. Nakagaya nga ng sinabi ko kanina, araw-araw pwede tayong sumamba. Itong ginawa ng mga alagad na ito, mga kapatid, ay ganun sa ginagawa natin na araw-araw na pagsamba, na yung morning and evening worship, o kahit yan man ay tanghali, o anumang oras kung nakita nila si Kristo sana noon, kung yan man halimbawa ay Lunes, kung nakita nila si Kristo, ay pwede po nilang sambahin, mga kapatid. Kaya dito po, mga kapatid, ay wala pong malinaw na batayan na ginawa ng araw ng Sabat yung linggo. Hindi po yung linggo ang ginawang takdang kapahingahan ng pagsamba sa Panginoon. Ngayon, dadako po tayo sa aklat ng Marcos Kapitulo 16, talatang 1 at 2. Ano naman ang sinasabi ni Marcos patungkol sa unang araw ng sanglinggo? Ang sabi po ay ganito: And when the Sabbath was past, Mary Magdalene and Mary the mother of James and Salome had bought sweet spices that they might come and anoint him. And very early in the morning, the first day of the week, they came unto the sepulchre at the rising of the sun. Yan po, mga kapatid, ang sinasabi rito, na nung lumipas na raw ang Sabat, natapos ng Sabat, si Maria Magdalena at ang Maria na ina ni Santiago at ni Salome, at itong si Salome, ay nagsibili sila ng mababangong mga kasangkapan o yung mga spices ang sinasabi po rito, upang sila ay makaparoon at pahiran si Kristo. Sa verse 2, at ng pagkaumagang-umaga ng unang araw ng sanglinggo, sila naparoon sa libingan ng sikat na ang araw. Kaya yun po ang sinasabi rito, mga kapatid, na sa ulat naman ni Marcos ay ganun pa rin. Unang araw ng sanglinggo, naparoon po itong mga babaeng ito sa libingan upang tingnan ang bangkay ni Jesus. Kapag ipinagpatuloy natin, ay sinasabi po dito na si Kristo nga po ay nabuhay ng maguli. Wala na dun sa libingan. At maging itong si Maria Magdalena ay naroon din. Ang sabi sa verse 9, Now when Jesus was risen early, the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had cast 7 devils. And she went and told them that had been with him. And they mourned and wept. And they, when they had heard that he was alive and had been seen of her, believed not. Yan po. Yung mga alagad man na sinabihan ni Maria Magdalena tungkol sa pagkabuhay ni Kristo ay hindi sila naniwala. At yun po yung unang araw ng sanglinggo. Ibig sabihin yun po yung pagkabuhay ni Kristo, unang araw ng sanglinggo. At bago yung unang araw ng sanglinggo, natapos muna yung Sabat. Kaya hindi pwede maging preparation day yung Sabat para sa unang araw ng sanglinggo. Ang preparation day na tinatawag ng Biblia sa Lucas 23, talatang 54, yun po yung araw bago ang Sabat. Kaya kung ang sasabihin natin ang Sabat na ng Panginoon ay yung linggo, ang magiging preparation day ngayon ay yung Sabat na Sabado. Pero sa Biblia po, maliwanag po na yun pong unang araw ng sanglinggo, yan po yung linggo, sapagkat bago nga ang linggo ay nauuna po ang Sabat na yung Sabado ng banal na kasulatan. Ngayon, dadako naman tayo dito sa isa pang talata. Dito naman tayo sa aklat ng Lucas. Lucas 24, talatang 1 at 2. Lucas 24, talatang 1 at 2. Ang sabi po ay ganito: Now upon the first day of the week, very early in the morning, they came unto the sepulchre, bringing the spices which they had prepared, and certain others with them. And they found the stone rolled away from the sepulchre. So maliwanag po ito, na unang araw ng sanglinggo na paroon sila sa libingan. At sa verse 3, and they entered in and found not the body of the Lord Jesus. Yan po, si Kristo nga po ay nabuhay ng maguli. Ayon naman ito sa ulat ni Lucas,
si Kristo ay nabuhay na maguli unang araw ng sanglinggo. Kaya po yung linggo, mga kapatid, unang araw ng sanglinggo. Pero wala po tayong nabasa rito na ipinangilin nila yung linggo bilang sabat ng Panginoon. Ano? Sila ay yumukod lang sa Panginoon nang makita nila ang Panginoon, pero hindi yun yung sinasabi na sabat na. Hindi po yan yung pampublikong pagtitipon bilang paggunita sa kapangyarihan ng Diyos bilang manlilikha at tagapagligtas. Kundi yun po ay pagsamba sa Panginoon na hindi pang publiko na yung bang pagtitipon na pangkalahatan. Ngayon, mga kapatid, dito tayo sa aklat naman ng Juan Kapitulo 20, talatang 1 at saka 19. Ang sabi po ay ganito: The first day of the week cometh Mary Magdalene early, when it was yet dark, unto the sepulchre, and seeth the stone taken away from the sepulchre. Then she runneth and cometh to Simon Peter and to the other disciple whom Jesus loved, and said unto them, They have taken away the Lord out of the sepulchre, and we know not where they have laid him. And ito po, mga kapatid, ang sinasabi rito sa version naman ni Juan, na noong unang araw ng sanlinggo, naparoon po si Maria Magdalena sa libingan, samantalang madilim pa, ngunit nakita niya na wala na po doon ang ating Panginoon Jesus. Kaya ang kanyang akala ay ninakaw si Kristo ng ibang mga tao. Ngayon, pagdating dito sa verse 19, ganito naman po ang sinasabi: Then the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut, where the disciples were assembled for fear of the Jews, came Jesus and stood in the midst, and said unto them, Peace be unto you. Itong pagkakatipon naman pong ito sa Galilea, mga kapatid, noong sila po yung nagkatipon, na si Kristo po yung nagpakita sa kanila nung gabi ng araw ding yun, na linggo. Ano pong dahilan ng kanilang pagkakatipon? Ito ba'y bilang sabat ng Panginoon? Hindi po. Kundi ito po ay dahil sa takot sa mga Hudyo. Ngayon, atin namang tunghayan yung sinasabi sa aklat ng mga Gawa, Kapitulo 20. Ito'y natalakay na rin natin noong nakaraan, pero madadaanan natin dito sa ating pagtalakay ngayon tungkol sa mga talata patungkol sa unang araw ng sanlinggo. Itong aklat ng mga Gawa, Kapitulo 20, talatang 7 at 8. Ang sabi po ay ganito: And upon the first day of the week, when the disciples came together to break bread, Paul preached unto them ready to depart on the morrow, and continued his speech until midnight. And there were many lights in the upper chamber, where they were gathered together. Dito po, mga kapatid, sa talatang ito, na unang araw daw ito ng sanglinggo, ay nagkaroon ng pagtitipon. Pero ano ang layunin ng kanilang pagtitipon? Pagpuputol-putol ng tinapay. At tandaan natin, yun pong pagpuputol-putol ng tinapay, walang specific na araw yan. Kaya yan din yung tinutukoy doon sa aklat ng Roma, Kapitulo 14, talatang 5 at 6, na kahit anong araw ay pwede magsagawa po ng pagpuputol-putol ng tinapay o yung pagtitipon na may kinalaman sa pagpuputol-putol ng tinapay o yung Lord's Supper. Pero hindi po ito nagsasabi na yun na yung Sabat. Hindi po yung linggo ang ginawang sabat ng Panginoon. Walang nakasaad po sa mga talatang ito. At wala rin pong talata na nagsasabi na tayo malaya na pumili ng araw ng sabat ng Panginoon. Sapagkat ang araw ng Panginoon ay isa lang talaga yan. Ayon nga kay Juan Revelador sa Apokalipsis 1 talatang 10, siya ay nasa espiritu ng araw ng Panginoon.
Ano sabi niya? Ako'y nasa espiritu ng araw ng Panginoon. Sa makatuwid po mga kapatid, ay hindi po pwede na kahit anong araw ay Sabat ng Panginoon. At lalo na itong linggo ay hindi pa rin po ito yung tinatawag na Sabat ng Panginoon ayon po sa banal na kasulatan. Ngayon po mga kapatid, kung itutuloy naman natin itong Acts chapter 20 verse 15 hanggang 38, meron din po dito pagtitipon, pero hindi po ito yung tinatawag na Sabat. Ano, babasahin natin? Acts chapter 20 verses 15 hanggang 35. And we sailed thence and came the next day over against Chios. And the next day we arrived at Samos and tarried at Trogyllium. And the next day we came to Miletus. For Paul had determined to sail by Ephesus, because he would not spend the time in Asia. For he hasted, if it were possible for him, to be at Jerusalem the day of Pentecost. Verse 17 hanggang patuloy. And from Miletus, he sent to Ephesus and called the elders of the church. Ayan, meron pong pagtitipon, pinatawag yung mga elder ng church. Pero hindi po ito Sabat, mga kapatid. Hindi po ito yung linggo na ginawang Sabat. Ano? At ibang araw din ito, hindi ito yung unang araw ng sanglinggo. At tandaan natin, yung unang araw ng sanglinggo na binanggit dito sa verses 7 and 8, ito po ay yung gabi na bahagi ng linggo. Yung paglubog ng araw sa Sabado, ano, halimbawa Sabado ngayon, paglubog ng araw mamaya, kumbaga ay linggo na po yun sa senaryo na ito na binabanggit sa Acts chapter 20 verse 7 and 8. Kaya po ay linggo mga kapatid na pagkatapos ng araw ng Sabat. Paglubog ng araw, yun po yung linggo na tinutukoy doon. Kaya ibig sabihin, implied na meron talaga silang pagtitipon araw ng Sabado. Yun yung Sabat ng Panginoon. Kaya paglubog ng araw, linggo na po yun. Kaya yung pangaral ni Pablo tumagal hanggang sa hating gabi. Kasi kinabukasan siya ay merong ibang lakad mga kapatid. Pero walang sinabi doon na yung gabi, yun na yung linggo na pagsamba bilang Sabat. Hindi po. Yung pagsamba sa Panginoon, yung araw ng Sabat ay ikapitong araw na Sabado. At pagsapit ng gabi, doon na yung pagpuputol-putol nila ng tinapay. Kaya nga, kung gano'n ang basihan na yun na ang araw ng pagsamba, ay dapat gabi rin ginagawa yung pagsamba, hindi araw. Ano? Kaya yan po ang ating makikita dito sa banal na kasulatan mga kapatid ayon sa binabanggit dito. Na wala pong iniutos sa Panginoon na gawing araw ng Sabat, yun pong unang araw ng sanglinggo. Ngayon, sa patuloy pa, sabi ganito. Sa verse 18, and when they were come to him, he said unto them, Ye know from the first day that I came into Asia, after what manner I have been with you at all seasons. So, nung pagdating niya dito, ay nagpatawag siya ng mga elder. Pero hindi nga po ito linggo. Hindi po ito unang araw ng sanlinggo, sapagkat pagdating niya dito, ay sinabi niya na mula pa daw nung unang araw, ibig sabihin, ibang araw ito. Ano? Hindi po ito linggo. Kaya meron pong pagtitipon dito, pero hindi po ito yun po tinatawag na araw ng pagsamba bilang araw ng Sabat. Sa verse 20, meron din silang pagtitipon na yun pong pangangaral ng pagpubliko at nagkakaroon sila ng house to house. Ano? Pero hindi nga po ito yung Sabat, mga kapatid. Wala pong ganun nakasaad na ito na yung unang araw ng sanlinggo. Ibang araw ito eh. Ano? Kaya nga sa ibang araw, pwede rin silang magtipon at mag-aral ng salita ng Diyos. Magpuri sa Panginoon. Wala pong problema yon. Pero yung tinatawag na Sabat ng Panginoon, specific talaga yun na araw ng Sabat, na yan po yung ikapitong araw ng sanglinggo. Yan po mga kapatid ang binabanggit dito. Ano? Ngayon, isa pang talata na pwede nating bigyang pansin kaugnay sa unang araw ng sanglinggo ay ito pong binabanggit sa aklat ng Korinto. Ito yung pinakanghuling talata natin patungkol sa unang araw ng sanglinggo.
1 Corinthians chapter 16 verses 1 and 2. Ano naman kaya ang sinasabi dito? O ipagpatuloy natin hanggang verse 4. 1 Corinthians chapter 16 verses 1 to 4. Ang sabi po, now concerning the collection of the saints, as I have given order to the churches of Galatia, even so do ye. Upon the first day of the week, let every one of you lay by him in store, as God hath prospered him, that there be no gatherings when I come. Verse 3, and when I come, whomsoever ye shall approve by your letters, them will I send to bring your liberality unto Jerusalem. And if it be meet that I go also, they shall go with me. Ito pong tagpo dito sa unang Korinto kapitulo 16 talatang 1 hanggang 4 ay hindi po ito araw ng pagsamba bilang sabat ng Panginoon. Ano? Wala pong ganun nakasaad. Anong pakay nila dito sa unang araw ng Sanglinggo? Ito po ay upang magtipon ng mga abuloy na ipapadala nga doon sa Jerusalem, ayon dito. Ibig sabihin, meron na silang dapat na ihanda ng mga abuloy o yung tulong upang pagdaan ni Pablo, madaling kolektahin. Ano? Yun po mga kapatid, ang context nito. Wala pong sinasabi dito na ito po ay pampublikong araw na ng pagsamba na kapalit ng Sabat. Wala pong ganun mga kapatid. Kaya nga ang pinakang heading dito sa King James Version na ito na Bible, the collection for the saints. O collection for the saints, ito mga kapatid, ito po ay abuloy. Kaya napakaliwanag po ng mga talatang ito na hindi po ito pwedeng gawing basihan bilang rason o katuwiran na ang linggo ang siyang maging banal na araw ng Sabat kapalit ng ikapito. Wala pong ganong nakasaad mga kapatid. At si Kristo po mismo ay wala pong sinabi kahit isang linya o isang pangungusap na nagsasabing pinalitan na niya ang kanyang banal na araw ng Sabat. Ano? Ang kanya pong banal na araw ng Sabat na Sabado ay nanatili pa rin po hanggang sa panahon natin ngayon bilang kanyang banal na araw ng Sabat. Kaya mga minamahal na mga kapatid, naway atin pong naunawaan ng malinaw ang mga talatang atin pong tinalakay patungkol sa unang araw ng Sanglinggo, na sa mga talatang ito ay wala po tayong mababasa na ito na yung kapalit na ikapitong araw na banal na araw ng Diyos na kanyang ibinigay bilang tanda sa pagitan niya at ng kanyang bayan. Ano ho? Kaya po nawa ay atin pong pagnilay-nilayan ng mabuti ang pag-aaral na ito para po sa atin pong mga taga-subaybay. Nawa inyo pong masusing saliksikin ang inyo pong mga banal na kasulatan nang sa ganun ang atin pong mga binasang talata ay hindi lamang ninyo narinig, kundi kayo po ang personal na makapag-aral, makapagbasa kung totoo po ba ang sinasabi ng inyong lingkod. At kung kayo po ay nabuksan ng isipan patungkol sa bagay na ito, ay naway kayo po ay patuloy na magsaliksik at manalangin sa Panginoon na kayo po ay gabayan patungo po sa tunay na iglesia na nagdadala po ng katotohanan. Kaya ito po ang akin pong maikling mensahe sa bawat isa, na kung saan ay atin pong nalaman ang atin pong basihan ng pananampalataya, kung bakit po ang inyo pong lingkod kabilang na ng Seventh-day Adventist Reform Movement na grupong aking kinaaniban ay hindi po kami nahingili ng linggo bilang Sabat ng Panginoon. Sa halip ay ang ikapitong araw na Sabado ang kinikilala namin na araw ng Panginoon bilang kanyang banal na araw na pinakabanal, pinagpala at ipinagpahinga, na ito po ay tanda sa pagitan ng Diyos at ng kanyang mga anak. Kaya bilang tanong na nais kong iwan sa inyo bago tayo manalangin, kayo po ba'y nakatitiyak sa araw ng Sabat na inyo pong kinikilala bilang araw ng Panginoon? Ngayon po mga kapatid, tayo po ay manalangin bilang pagtatapos.
Marami ng tahanan po na sa gitaasan ng mga langit. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Namin pong napag-aralan ninyo pong mga banal na salita. Nawa ito po may kintal sa amin pong puso't isipan. At nawa ang inyo pong presensya ang siyang patuloy namin makasama. At nawa ang tunay na araw ng pagsamba ay amin pong pahalagahan. Ito daw po ay magpakilala sa amin sa tunay na Diyos ayon po sa nakasaad sa inyo pong mga banal na salita. Tulungan po kami na magpasakop sa inyo pong kalooban at hindi po nawa namin panghawakan ang amin pong sariling katuwiran. Nawa ay patuloy po kami hubugin ng inyo pong banal na espiritu at isulat po sa amin pong mga puso ang inyo pong kautusan nang sa ganon ang araw ng Sabat na kabilang po sa inyong mga utos ay ito po'y amin pong maipangilin na meron pong kaluguran, hindi nabibigatan, kundi buong puso na nagpapahayag ng amin pong papuri, pasasalamat sa inyong pong kabutihan sa bawat isa sa amin. At kayo po'y makilala namin ng lubos bilang aming tagapagligtas, manlilikha at manunubos. Ang lahat po ito ay amin pong dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pong pakikinig, mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan, mga taga-subaybay. At naway kayo po ay nabusog ng tinapay ng buhay na atin pong pinag-aralan sa oras na ito. At sa ngayon po ay pansamantala po magpapaalam ang inyong pong lingkod, Brother Jubel Gain, at atin pong ibalik ang papuri at pasalamat sa atin pong Panginoon.